Magandang araw sa inyo mga ka-agri. Isang panibagong vlogs, isang panibagong pagkakalamansi na naman. Ito, meron tayong topic ngayon dito sa pagkakalamansi dito sa mga bunga ngayong summer at saka related pa rin tayo sa pagpapatubig mga ka-agri. Meron tayong ginawa dito na sample lang na kalamansi na yun nga, kung madalas kang magpatubig o madalang kang magpatubig, lalo na nga sa kalamansi na may bunga dito sa mga lupa na mga sandy soil. Ito, may isang sample akong ginawa dito mga ka-agri. Ito sa likod ko. Ito medyo madalang ko itong patubigan. 2 buwan ko na to na ginawa kong gano'n na 2 beses isang buwan ko lang siya pinapatubigan. At ang resulta nakita ko na. Papakita ko sa inyo mamaya yan. Kumpara doon sa mga madalas kong patubigan. Dahil nga summer nga. Tapos may bunga pa. Marami siyang bunga. At ang tinamnan po na to ay sandy soil. Itong kalamansi na to, yung tinamnan ko na to, sandy soil yan mga ka-agri. At ang lupa o mga kalamansi dito sa Nueva Ecija, pangkaraniwan po ay tinatanim sa mga sandy soil, sa mga bayan po na mga tulad ng number 1, bayan ng Cabiao. Pangalawang bayan, San Antonio, Nueva Ecija. Pangatlo, San Leonardo, Nueva Ecija. Pang-apat dito sa Jaén, Nueva Ecija. Sa mga parte po ng Santa Rosa, Nueva Ecija, may mga ilan na parte dyan na sandy soil na tinatamnan ng kalamansi. At sa may mga parte po dyan sa Cabanatuan City na tinatamnan din po ng kalamansi. At maging iba pa po ng mga bayan dito sa Nueva Ecija na mga halos puri sandy soil ang tinatamnan nila. O yung medyo buwagag na lupa, kapag summer medyo madaling matuyo o madaling mawala yung moisture niya. At ito, yung sa akin na to, ganun nga rin. Medyo sandy soil po ito, nasa gilid pa kami ng ilog. At perfect din kasi ito sa pagtatanim ng kalamansi, mga ka-agri. Yung medyo sandy soil, mas mabilis bumulas, mas mabilis lumago ang kalamansi dito sa mga lugar na tinatamnan na ito. Yan yung mga bayan na binanggit ko na yan. Marami pong may kalamansian dyan na puro mga sandy soil po yung tinamnan yan. At ito nga yung experiment natin na ginawa ko. Ito na, papakita ko sa inyo mga ka-agri. Itong isang puno na to, madalang kong patubigan ito na sa 2 buwan ko na to na ginanong ko to. Na simula nung nagpapabunga tayo, medyo talagang inano ko na yan. Marami din itong bunga mga ka-agri. Yan o. Halos pitasin na rin yung iba na to. Pero mapapansin niyo itong kalamansi na to, hindi pa to pitasin. Kung mapapansin niyo, makinis na yung balat niya at medyo may kalambutan. Yan o. Ito. Makinis yung balat. Makinis. Ibig sabihin na makinis. Manipis na yung balat mga ka-agri. Kulang kasi yan sa tubig. Tulad niya no. Hindi pa talaga siya totally pitasin, pero kung mapapansin nyo, talaga namang medyo madilaw-dilaw na ang kulay niya. Tapos manipis pa. Yan o, manipis ang balat. At ito, medyo may kagaanan na yan. Yung ganyang, yan ang epekto ng madalang patubigan mga ka-agri kapag summer. Dito lalo na sa mga lupa na sandy soil. Yan yung madalas kong sinasabi, kapag tayo tag-araw nagpapabunga ng kalamansi ay kailangan talaga palagi nagpapatubig. Hindi naman natin kailangan araw-araw, pero kailangan talaga magpapatubig. Yan yung resulta mga ka-agri. Magaan sa timbang, tapos nagmamahinog na, hindi pa naman pitasin, malambot ang balat. Ito, pintasin ito dahil ito madaling malantato sa merkado mga ka-agri. Yung mga ganyan. Kumpara po dito sa lugar na laging natutubigan, ayan o, makikita ninyo, malaki pagkakaiba, diba? May mga kilabot at maberde. Ito madalas itong patubigan, itong gawin na to. Tapos ito medyo mataas pa nga ito yung lugar na to Kahit na lang madalas matubigan to, madaling itong matuyo kasi mataas pa to Parang kamukha pa rin yan doon. Pero ito naabuyan na to ng tubig lagi Itong lugar na to mga ka-agri. Ito ka-agri, medyo tabing karsada na tayo, pero ito yung sinasabi ko na parang catch basin ito ng ating lupa na dito umuuho yung mga tubig. At dito medyo matagal ito mawala ang tubig dito. Maabot dito ng halos 2 oras bago mawala yung tubig dito. Kaya ito yung epekto naman, kung makikita po ninyo, talaga namang dito makikita ninyo makilabot at malusog yung balat niya. Ibig sabihin, hindi po siya nabibigla ng hinog dito. Mapapansin ninyo, mas maberde pa nga.
Ito, sustentado nga ito ng tubig, mga ka-agri. Oh. Tsaka mas malalaki ang bunga dito. Mas marami ditong pitasin, mga ka-agri. Oh. Ito, pitasin na to. Oh. Pitasin na yung lugar na to. Ayan. Oh. Ayan, oh. Matigas pa yung balat niya kahit pitasin na. Uno na to. Malaki na to. Makilabot pa yung balat niya. Oh. Sa edad ng kalamansi ko na 6 na taon ay talaga namang makilabot pa rin. Kasi nga ito, natubigan ito madalas. Kung mapapansin nyo, medyo basa pang lupa dito. Pero yan, patubigin na rin yan kasi mabasa lang tingnan yan. Pero kukunting-konti na lang ang moisture niyan, mga ka-agri. Yan o. Yan ang mga resulta ng ating madalas na patubig sa kalamansi. Minsan every 4 days at minsan every 5 days, ganyan. Basta hindi na ako lumalampas doon. 4 days, 5 days, patubig talaga ako talaga. Dahil sandy soil nga yung lupa dito sa lugar namin. Yan ang kailangan talaga kapag ka summer, mga ka-agri. Patubig ka madalas at lalo na nga sa maraming bunga. Kasi ang dami niyang paiinumin na tubig dyan eh. Yung bunga na yan, kakargahan na ng tubig ng puno ng kalamansi yan, yung dami ng bunga na yan. Kaya nga kung ikaw, matamad kang magpatubig, ay yun, mabibigla ng hinog yung bunga ng kalamansi mo. Kung bata pa yung kalamansi mo, hindi mo masyadong maanohan yan eh. Hindi mo masyadong napapansin. Pero pagka ganito na edad ng kalamansi mo, 6 years, eh talagang kailangan talaga. Mas malaki na yung dapat mong tubig na kumakain dyan. Mas maraming tubig na ang iinumin yan. Kaya ikaw, mas madalas ka dapat nga magpatubig sa ganyan. Yung ka-agri, kita-kita nyo na yung resulta nung hindi madalas matubigan at saka yung talagang madalas tubigan doon na yun nga, yung isa ko na yun doon sa tabi ng kubo ko. Kumbaga, nandun yung catch basin ng tubig. Yun yung may pinakamababang parte ng kalamansiyan ko. At doon, tumatagal po yun ng 1 oras hanggang 2 oras kuminsan yung tubig bago mawala. Pero kusang nawawala yun kasi nga sandy soil, may ilalim. Mataas kasi ang water level sa mga lugar ng mga sandy soil at mga tinatawag nila dito sa amin yung term na pantukin o yung matataas na lupa. Ganon. At yun, iba po yung kalamansi doon. Yung ganda ng kalamansi at saka yung bunga, makilabot, talagang berdeng-berde. Magaspang pa po yung balat ng kalamansi, makapal. Kasi nga mga ka-agri, hindi nabibigla ang hinog. Ang kalamansi kasi, o yung mga iba pa man niyang mga pananim, kapag kaya nabibitin sa tubig yan, ang bunga niyan, nabibigla ng hinog. Kumbaga hinog sa pilit yung nangyayari. Ayan, sa kalamansi, naninipis yung balat, naninilaw, madilaw na agad kahit na maliit pa lang. Kasi nga, nabibigla siya ng hinog, mga ka-agri. At saka yung timbang niya, medyo talagang mababa ang timbang. Kaya hindi ka yamado sa pitasan yan, magaganyan, mga ka-agri. Kasi bukod sa maliliit na kalamansi mo, obligado mong pitasin kahit maliliit pa yung bunga. Kasi nga, nagmamahinog na at yung timbang kulang, tapos manipis. Pitasin sa buyer kasi ang pintasin niya madaling malanta. Kasi manipis na yung balat. Madaling malanta yan sa merkado. Kapag dinala sa Maynila yan, ay binabarat lang din sila. Kasi nga, yun nga, manipis ang balat, lantahin, mabilis malanta. Siyempre, kapag binenta ng buyer doon yan sa Maynila, siyempre, mababa ng presyo. Kasi ang iniisip nun, slip na, o matagal ng pitas yun kasi nga lanta na. Yun, ang kaya malaki ang nagiging difference niyan doon sa magaganda ang tubig kapag ka summer. Tulad nga ng sinasabi ko, palagi tayo nagpapatubig dyan kapag ka summer. Lalo na kung may bunga yung kalamansi, palagi natin sinasabi yan. Kung kaya nyo nga, every 4 days, 5 days, kailangan talaga uulit kayo ng patubig dyan. At lalo na nga kung maraming bunga yung kalamansi mo. Kasi nga ang kalamansi ay halos 90% ng bunga ng kalamansi ay tubig po ang laman. Kaya kailangan talaga painumin mo ng tubig madalas para magkarga ng tubig, lalo na kung summer, mga ka-agri. Yan ang importante. At yun nga ay sa mga sandy soil, yung sinasabi natin na 4 to 5 days kailangan mo talaga. Kung kaya mo talaga, pilitin mo. Ngayon kung di mo nga kaya, weekly man lang, ay talagang kailangan weekly. Ay huwag ka naman pumalto sa weekly kung sandy soil talaga yung lupa ng kalamansi mo. Ngayon kung clayous ka naman, kahit every 10 days pwede na yan. Kung talagang natatansya mo na matagal pa rin ang kapit ng basa dyan, every 10 days, 3 times to 4 times a month, kailangan talaga nagpapatubig ka dyan kung clayous yung lupa. Pero sa amin dito,
na mga may kalamansihan sa Nueva Ecija, maging sa Tarlac, maging sa Pampanga mga ka-agri, ay talagang mga sandy soil ang mga lupa ng tinatamnan ng kalamansi. Kaya talaga halos yung sinasabi ko nga sa every 4 days, 5 days ka ng pagbubo, halos majority na yung mga ka-agri na magpatubig ka. Halos majority na yun sa mga may kalamansihan, kasi nga halos lahat, konti na lang yung may kalamansihan na nakatanim sa mga bukiret, konti lang mga ka-agri, ilang porsyento lang, pinakamalaking porsyento talaga yun nandito sa mga sandy soil na lupa. Kaya nga yung kumaga majority na yung sinabi ko na yun sa pangkalahatan na halos nga yun. Siyempre adjust na lang yung mga may clayis dyan na mga 3 araw, 4 na araw, pwede ka pang magpataan dyan o mag-adjust ka pa bago magpatubig dun sa regular na sinasabi ko kapag may bunga ngayon sa amin na magpatubig ka. Yun, medyo kailangan talaga natin ng tiyaga. At para sa atin din naman yan, kasi ang madalas na patubig, mabilis lumaki ang bunga. Bukod pa sa mabilis lumaki ang bunga, mas matimbang ang kalamansi mo at malalaki. Hindi po yung nabibigla ang hinog na kulang sa timbang. Yan ang resulta. Nandiyan na sa likod ko na yan yun, yung pinakita natin kanina mga ka-agri. Paano? Hanggang sa susunod na lang na vlogs. Happy farming po.